Masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Gusto po ba niyong magtanim ng talong pero wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira? Sa mga ganitong bote po, pwede kayong magtanim. Bote po yan ng mineral water. Ito pong aking tanim na talong nito, 2 months old na po sila mula nung aking may tanim. Una po, ibabahagi ko po sa inyo saan po kayo makakakuha ng seeds. Makakabili po ng seeds ng talong. Ako po itong gamit ko ay ito pong seeds na ito. Meron po kayong mabibili nito sa SM Supermarket, sa Shopwise, sa Ace Hardware o kaya po sa mga plant nursery. Ang talong po, maganda po siyang itanim ng ipinupunla nyo po muna. Pero pwede rin po siyang direct planting. Ito pong sa akin na ito, itinanim ko po ito direct planting. Sa isang bote lang naman po ganito, maglagay kayo ng 1 hanggang 2 seeds. Kapag tumubo po pareho, ilipat nyo po yung isa. Huwag po kayong magpalaki ng yung mga tanim na talong sa mga ganitong bote lang ng mineral water ng 2 piraso. Kasi po mag-aagawan po sila sa nutrients na kanilang pangangailangan kapag po dalawa ang yung pinalaki sa bote. So dapat isa lang. Kaya lang sinasabi kong maglagay kayo ng 1 hanggang 2 seeds na makatitiyak kapag hindi tumubong isa, so yung isa siguradong tutubo. So ganun po yung gawin yung pagtatanim kapag mga bote po ng mineral water lang yung pinagtamnan. Tapos yung lupa po, ano po bang kalidad ng lupa ang magandang gamitin sa pagtatanim ng talong at iba pang mga green leafy vegetables. Ako po, ang gamit ko pong lupa ay 60% buwagag na lupa, 20% vermicast, paunang pataba po yan, another 20% ay kokopit. Ang kokopit po, ang trabaho po ng kokopit ay para po mapanatiling buwagag ang lupa, hindi po siksik na siksik. Nakakahinga pa yung ating mga halaman, yung kanilang mga ugat. Tapos kapag nagdilig po kayo, matagal po yung retention ng tubig. Magiging moisture po palagi yung lupa. At siyempre ngayon, mainit ang panahon. Ako 2 beses ako nagdidilig ngayon sa maghapon. Isa sa umaga, isa sa hapon. So kapag 1 week na po kasi pagkakatanim yan, direct planting, ibaon nyo lang po ng 1 inch sa lupa, sa bote ng mineral water. After 1 week, tubo na po yan. Tinitiling the soil ko po, ginagambul ko po yung lupa. Tapos pagkatapos ko pong gambulin, naglalagay po ako ng panibagong pataba. Kokopit po, yung aking vermicast ang aking gamit. Ang vermicast po kasi galing sa dumi ng bulate, African night crawler. Kung wala po kayong makuwang vermicast, pwede po yung chicken manure, cow manure, carabao manure, o kaya naman po yung kitchen waste compost. I-compost nyo po yung ating kitchen waste. Kapag tuyo na yan, i-mix nyo po sa lupa. Tapos kapag sumapit na po yung mga 1.5 month, pagkakatanim, magsisimula na po yan magpa-flower. Kapag nakita nyo na po may mga flower na, siyempre makikita nyo kagaya po nito yung mga flower na, may flower, tapos may mga maliit na bunga. Para po matuloy lahat ang flower na yan, ito bunga, mag-spray po kayo ng fermented fruit juice, foliar fertilizer. Ako po sariling gawa ko lang po yung aking concoction. Ang gamit ko ay 3 matamis na uri ng prutas. Ako po yung gamit ko ay saging, tapos pinya, mangga. Kung wala po kayo niyan sa inyong lugar, kung ano po yung 3 uri ng matamis na prutas. Pwede pong bayabas, ano pa bang matamis, guyabano. So pwede po yan, i-grind nyo po yan. Ako ginagayat ko tapos ginagrind ko. Kapag nakaisang bote ako ng mixture, tapos tatapatan po yan ng isang bote rin po, isang baso rin ng molasses. Ang molasses po tawag sa amin sa Pampanga ay pulot. Galing po, tapon po yan sa mga gumagawa ng asukal, sa mga asukarera, molasses o pulot. 1:1 po ang ratio. Isang baso ng mixture, isang baso ng molasses. Tapos ilagay nyo po sa isang garapon yan, i-ferment nyo po ng 3 weeks.
After fermentation, pwede na po yung kunin yung katas. Tapos yung katas na yan, bawat makuha po nyo isang kutsarang katas sa 1 liter na tubig, i-spray nyo po sa kabuuan ng halaman. Ano? Lahat po ng naipaplower niya, magiging bunga. Tapos bukod pa po dyan, pwede rin po kayong magdilig kahit twice a week ng binabad na balat ng saging. Yun po kasi ay maganda rin po sa ating mga tanim na halaman, natural at organic na pampabulaklak at pampabunga ng ating mga tanim na talong. Tingnan po ninyo, no? Lahat po sila may bunga. Sadya ko pong pinalaki ng kanilang mga bunga dahil mamaya po harvestin ko to. Magluluto ako ng masarap at masustansyang tortang talong alam magsasakang reporter. So tingnan po ninyo ang ating mga tanim talong 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sa isang harvestan, 10 bunga. Enough na po na pagsasaluhan ng buong pamilya, no? Hindi ka na maapektuhan ng mataas na presyo ng gulay sa merkado tulad po ng talong kapag po kayo nagtatanim ng ganito tulad po ng aking ginagawa. Ayan o, tingnan nyo po yung ating mga tanim na talong, no? Ito, wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira. Pwede po kayo magtanim ng ganyan. Ayan, tingnan nyo po yung mga flower, tapos yung mga bunga. Ayan o, tingnan nyo po yung mga bunga. Ayan. Lahat po yan, may mga bunga na. Ito, malalaki ito, ready to harvest na po yan. Ano? Yan, ready to harvest na yan. Yan, ready to harvest na rin po ito. Tingnan nyo po ito. Yan, ready to harvest na rin. Yan, tingnan nyo po. Tapos may mga bunga pa pong katabi, no? Yan, tingnan nyo po ito. Naku, ma-amaze ka po, ano? Ako po, nare-relax ako pag nakikita kong ganyan ng aking mga tanim na talong. Tanggal ang stress mo, no? Yan, tingnan nyo po yan. Ready to harvest na po rin po yan. Yan, no? Dito, yan. So, tingnan nyo po yung ating mga tanim na talong na yan. Green na green, no? Sementadong kalsada po yan, no? Tingnan nyo po sementadong kalsada. Nasa gilid lang po ng kalsada yung ating mga tanim na talong na nakatanim po sa mga bote ng mineral water. Hindi po kayo maapektuhan ng mataas na presyo ng gulay sa merkado tulad ng talong kapag po kayo nagtatanim ng ganito tulad ng aking ginagawang pagtatanim. So hindi po by accident na mapanood nyo ako ngayon, ano? Magtanim na rin po kayo nito. Tulad po ng aking ginagawa, ko po yung napakabising tao, pero nagagawa po natin ang magtanim ng ganito. Ganda po nila. Grabe. Invite ko po kayo, no? This coming Sunday, panoorin po ninyo ang aking TV show na Masaganang Buhay. Napapanood po yan alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. Napapanood po sa RPTV, YouTube at Facebook. Tuwing araw naman po ng Martes, umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon. Ano? Basahin niyo po yung aking column. Makakakuha po kayo ng mga simple tips, ano? Dahil sinusulat ko po sa aking column yung pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa pamagitan po ng organikong pamamaraan. Siyempre po, sa ating Facebook page, Facebook profile, TikTok, nagbabahagi rin po tayo ng kaalaman sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. At ang aking YouTube channel, ano? Yung hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share, click the bell button nang sa ganon, ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video upload, video tutorial upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Palagihan ko pong sinasabi, ano? Food security starts at home. Nagawa ko po ito. Magagawa rin po ninyo. Wala po ngayong araw na mapanood ako. Magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. Happy farming! God bless!